Hello everyone! Ang video natin sa ngayon ay kung paano gumawa o mag-create ng account sa LTMS portal ng LTO online. Okay, kung gusto niyo po pala kumuha ng student permit, mag-renew ng license, and so on, ay pwede niyo pong gawin dito sa LTMS portal. Okay, but kailangan po ay may account po kayo sa LTMS portal ng LTO. At kung paano po tayo gumawa ng account dito. Okay, kung ikaw po ay interesado, tumutok ka lang po dito sa channel and please do subscribe and click the bell icon. Okay, bago po pala kayo gumawa ng account dito, kailangan po ay may internet connection po kayo and pwede po dito gamitin ang cellphone or laptop at kailangan po dito ng active email address. Okay, so ang una po ay i-open nyo po ang inyong browser. Pwede po dito gamitin ng cellphone. Okay? Sa Google po ay i-search nyo po yung LTO portal. Okay, kung ayaw nyo naman po mag-search, pumunta lang po kayo sa aking description box and i-click nyo po yung link doon ng LTO portal. Okay, and then kapag nakita nyo na po itong portal.lto.gov.ph, ito po ay i-click natin. At mapupunta po tayo dito sa homepage ng LTMS portal. Okay, and then dito po dahil nga po ay gagawa pa lang tayo ng account, just click register now. Next is terms of agreement. Scroll lang po natin. Okay, then dito po sa pinakababa, may tanong po dito na do you accept the terms and agreement? Okay, i-click po natin tong box na yes, I accept. And then, paki-encode lang po itong security code ng tama. Halimbawa naman po ay hindi po malinaw ito, ay pwede nyo po itong i-refresh hanggang sa mabasa nyo po. Okay, and then gayahin nyo po ito or i-type nyo po dito. And then, i-click nyo po itong next. Then, my choices po dito if enroll as an individual, enroll as an organization, MAIRD, and other entity. Okay, dahil gagawa tayo ng account, so enroll as an individual ang piliin natin. And then, nagtatanong po dito if do you have a Philippine driver's or conductor's license. Okay, so kapag may dati na po kayong Philippine driver's or conductor's license, just click yes. And then, i-complete nyo po dito itong all applicable fields kung driver's license or conductor's license. Okay, then in-next nyo lang po yan guys. Okay, dahil ako po ay wala pa namang driver's license. And ang pipiliin ko po dito ay no. And then, i-click po natin itong next. And then, sa nationality po, kung ikaw po ba ay Filipino citizen, i-click nyo po itong yes. At no naman po kapag hindi ka po Filipino citizen. Okay, kapag nakapili na po kayo dito, ay i-click nyo na po itong next. Then, dito sa personal information, maglalagay po kayo dito ng inyong last name or apelyido nyo po. So, ito po ay halimbawa lang. Ilalagay nyo po dito yung inyong last name, first name, and middle name. Next is date of birth. Okay, i-click nyo lang po. Then, piliin nyo yung month.
year or taon. At yung day ng inyong kapanganakan. Dito naman po sa gender, piliin niyo po kung kayo po ay male or female. Okay, and then mother's maiden name. Dito po guys sa mother's maiden name, ilalagay niyo po yung pangalan at apelyido nang siya ay dalaga pa. Okay? Okay, so ilagay niyo po dito yung kanyang last name nung siya po ay dalaga pa, yung kanyang first name, and then yung kanyang middle name. Okay, after nyo po malagyan to lahat, ay i-click nyo na po itong next. Then, dito po ay yung inyong contact information. Okay, lagay nyo po dito ng inyong email address. Kailangan po ay active kasi magsisend po sa inyo si LTO like confirmation nang sa ganun ay makagawa po kayo ng account. Okay, and then confirm your email address. Ang ilalagay nyo po ditong email address, kung ano po yung nilagay nyo dito ay same po dito sa confirm email address. Dito naman po ay ang inyong mobile number. Okay, magi-start na po kayo dito sa 9 dahil may nakalagay na po dito na Philippine area code. Okay? Paki-double check lang po yung mga ni-fill up nyo. Then, i-click nyo na po itong create account. Okay, so ayan po guys, successfully registered na po. At may link na po na nisend po sa ating email address na nilagay natin. And kailangan po na within 24 hours ay maklik po natin yung link to verify our account registration. Okay, click na natin tong okay. At puntahan na po natin yung link po doon sa email address. Then, click this link to verify our email address and to create our password. Okay, kung ayaw po doon sa link, pwede naman po kayo dito mag-click ng link. Okay, kahit alin po dito sa dalawa. Then, mag-set na po kayo ng new password using the following guidelines. Minimum length is 8 characters. Password must contain at least one alphabetic character. Password must contain at least one number. And password contain upper and lower case alphabet. Okay, so halimbawa po guys, ganito yung inyong password. Then, confirm nyo po dito yung inyong password. Then, click nyo po yung set for login. At may automatic po guys na client number na lalabas. Screenshot nyo po yan or i-copy nyo po kasi pwede nyo po yan gamitin pag login dito sa inyong account. Just in case naman po na hindi nyo na po talaga alam yung LTO client number, pwede po kayo mag-login using your email. Then, maglagay po kayo ng inyong password and click sign in. So, ito na nga po guys, ay nakagawa na po tayo ng account at nakapag-login na tayo. So, hanggang dito na lang po itong video. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. And don't forget to like this video and subscribe this channel. Okay, thank you so much guys sa panonood. God bless and see you on my next video. Bye-bye!